The topic that we have discussed a couple of weeks ago about finances, okay? So dahil gusto natin na ang church natin ay yumaman, ang church natin ay umunlad, ang ating buhay ay umunlad at lumago. So I'm teaching this principle to you, how to become effective financial steward. Manalangin mo muna tayong lahat. Aming Diyos na nasa langit, we are grateful and thankful to you for you have given us the opportunity to worship you, to enjoy the fellowship one to another of the brethren, and we are truly blessed. We are happy, joyful, and laughing in our spirit because the joy of the Lord is our strength. We are thankful for the good things that you have done and all the good things that you have stored for us. We are expectant of many miracles, blessing, and good things that is about to come in our lives, in our family, in our church, because you are God who has a wonderful plan for all of us. We believe that these things will come to pass. Prosperity, blessing, good health, and long life for those who love you. In Jesus' name we pray. Amen. Bless our study. Amen. 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 Meron po rito isang story sa Bible na babasahin ko, sabayan niyo ako, so that you could understand anong gusto ko sabihin sa inyo. Someone in the crowd said to him, Jesus, he's a teacher niya, tell my brother to divide inheritance with me. Jesus replied, man, who appointed me a judge or arbiter between you? Then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Man's life does not consist in the abundance of his possession. Man's life does not consist in the abundance of his possession. And he told them this parable, a ground of certain man produced a good crop. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I'll tear down my barns and build a bigger one. And there I will store all my grain and my goods. And I say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Listen to the word. You have plenty of good things laid up for many years. Marami ka ng bagay o gamit o material o pangailangan mo, marami ka na yan, na naka-imbak na sa'yo para sa mahabang panahon. And I say to myself, sabi ng lalaki, you have plenty of good things left for you. Take life easy, eat, drink, and be merry. Sarap ng buhay, no? Diniscuss namin ito last time sa Armachi. At maraming nakunbi. May handaan nun. Sabi lang, ayaw na namin kumain, pastor. Mahiyan tuloy kami kumain. Sabi rito, eat and drink and be merry. But God said to him, you fool, this very night, your life will be demanded from you. Then, who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with anyone who stores up things for himself, but is not rich toward God. Ang dami mong inipon, mamayang gabi, mamamatay ka. Saan mapupunta lahat yung inipon? That's the question, that we need to answer. But, ibig mong sabihin, pastor, hindi na kayo mag-iipon. Kasi wala rin naman palang pupunta kung sakali mamamatay kami. No. I'm not saying that. Saving is good. But, understanding the real riches is another. So, ang money is relative. Ano ba ibig sabihin nun? The more money you have, the more relative you will be. Or you will have. Pag marami kang pera, mas marami kang kamag-anak. Ba't kaya ganun, no? So, sabi nga nila, when money speaks, everybody listen. Totoo ba yun? When money speaks, everybody listen. And when you speak, if you don't have money, no one would listen to you. So, just speak up your money and they would listen. Therefore, we need to understand how to accumulate money and to save money. So that wealth is power. Which is reality, totoo naman kasi yan eh. Pag may wealth ka, madali kang gumalaw, madali kang kumilos, you are, in a sense, powerful. Na kaya mong
i-manage yung situation mo pag may pera ka. Mas mahirap niya, wala ka ng pera, may sakit ka pa, wala ka pang connection, wala ka pang kakilala. Ang hirap talaga na mahirap, amen? Kaya gusto ko lahat magsiyaman kayo. Para yung mahirap, patutulungan natin. That's the principle of Christianity. God enriches us so that we could enrich others. God blesses us so that we could bless others. Hindi tayo binibless ng Lord para sa sarili natin. The problem with this man, I say to myself, he thought to himself. Ano nakikita niyo sa lalaki? Ha? Puro sarili. I, me, mine. Trabaho ko, pinaghirapan ko, inipon ko, gagamitin ko, magpapakasaya ko, magpapakaligaya ko. Graduate ito sa college ng degree of ecology. No, puro ako. Kaya doon siya magaling. Graduate of ecology. So he's graduated from that school of ecology, means self-centeredness. So the man failed to understand the real meaning of life. Sunod, brother. Itong ibig sabihin niyan. Sabi ni Lord kay Moses, Moses, this is my message to your people, and tell this to them. And when you herd and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied. Do you like to hear that? And all you have is multiplied. Sino gusto magkaroon ng multiplication sa kanyang mga bank accounts? Kaya po natin pinag-aaralan to dahil gusto kong makita yung mga bank account nyo matataba. Wala ditong blank account na blanco. I wanted you, as you apply this principle of financial stewardship, it would come to pass unto you, that it would come to reality sa buhay ninyo. All you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Pag naglaki na po ang mga bank account nyo, huwag kayong makakalimot. Hello? Wala pong limutan. Sa dulo ng walang hanggan. Walang maglilimot sa Panginoon pag nag-multiply ang mga bank account. The problem with people, the moment God increases them, they tend and prone to forget what the source of their blessing. Where is the source of their blessing? Remember this statement of God to Moses. He led you through the vast and grateful desert, the thirsty and waterless land, with its poisonous snake and scorpions. He brought you water out of hard rock. So dito na ako yung Hard Rock Cafe. He gave you manna to eat in the desert, something your father had never known, to humble and to test you. Listen to this. Pag pinagpapala ka ng Lord, hinahumble ka niya at tinetest ka niya. In other way around, pinaghihirap ka rin ng Lord para i-humble ka at i-test ka rin. Remember Peter, when God, sabi ni Jesus Christ, ihulog mo yung lambat mo. Nung nakakuha siya ng maraming huli, anong sabi niya kay Lord? Away from me, my Lord, I'm a sinner. God is testing his heart kung anong nakikita niya sa pagkatao niya. Lord, in spite of my sinfulness, you are keep on blessing me. How could I sin against you? Ang sama-sama ko, pinagpapala mo pa rin ako. Paano kita sasaktan? Paano pa kita tatalikdan? Remember the Lord your God. Sabi rito, you may say to yourself, my power and strength of my hand have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Say it with me. It is He who gives you the ability to produce wealth. Who gives you the ability to produce wealth? Not your sarcho, not yourself, not your seatmate, nor your co-workers, nor your co-employees. It is the Lord who gives you the mind, the eyes, the wholeness of your being, the intellect, the health, so that you could work. And when you are working and earning money, you would say to God, thank you for the good health, and I'm still alive. It's good to be alive. Because I'm alive, I could work. If I am sick, I cannot work. That's why I'm telling those people, prioritize your health,
Because health is wealth of all the blessing. Health, breath of life, good life, and wholeness of body. Everything comes from God. Kasi nakakalimutan natin, the one who is the source of our blessing is God. What if tinanggal ni Lord yung paa mo? Can you work tomorrow? What if tinanggal ni Lord yung left hand mo na yun ang pangkuk mo? Can you cook tomorrow? So therefore, always remember, Lord, thank you Lord, hindi mo ako tinatanggalan. It means to say, you are candidate for wealth. Ulitin ko, we are all candidate for wealth. What shall I do? You are now to understand the principle of what the thing you should be doing as I go on with this study. Pasok, brother. Number 1, saving. Kailangan nating mag-impok. Mag-impok na mag-impok. Bawal mo ba mag-impok? Sabi niya, wala ka namang faith. Ba't ka nag-impok? Siguro natatakot ka sa future mo. Hindi totoong bawal mag-impok. Sabi ng Bible, precious treasure remains in wise man's dwelling, but a foolish man devours it. Ang matalinong tao ay meron kang makikitang kayamanan sa kanyang bahay. Sasabihin niyan sa'yo, pakiwalisin mo nga yung dalawang lapad dun sa gilid ng soba. Yung naipit ko dun sa aparador, yung 3 lapad pala, bumili ka ng mabibili mo. Gusto ko, starting araw, ganun yung mga style ko sa buhay. Hindi sasabihin niyo sa yung 4 na lapad dun sa estante, pakibigay dun sa may hirap. Something like that. Yung mga flow ng buhay niyo sa conversation niyo sa bahay. Remember this. Precious treasure remain in wise men. Wise are the man who saves. Remember the ant, sabi sa Proverbs, chapter 20, verse 25. Yung mga langgam daw, hindi naman sila wala naman silang boss, wala naman silang leader. Nagkakaama ako itong mga langgam, walang leader, walang presidente, pero nagkakaisa No. Pilipino, ang daming leader, walang pagkakaisa. Wala silang leader. So they work coordinately with unity and integrity. Nag-iimpok sila sa summer. And during winter, anong nangyayari sa mga langgam? Nakikita ka kayo langgam sa winter? Nandun sila, nag-hibernate sila sa mga lungga nila at kinakain nila yung laman na impok. Eh tayo naman dito, habang summer ang buhay, bata, waldas dito, sakod, waldas doon. Pagdating ng matanda na, winter na yung buhay niya. Ate, pero naman ito, limanda ka dyan. So wala ka nang makuha, wala ka nang mahugot. Pag meron daw sinuksok, merong siguraduhin nyo, inuhugot nyo, bulsa nyo, hindi bulsa na ba? So, mas maganda, meron kang sinuksok, meron kang hinuhugot. And see to it, na yung sinusuksokan mo, yung bulsa mo talaga, hindi bulsa ng iba. So, kasi nilagay mo sa bulsa ng iba, tatakbo na yun. But important things is saving. The idea that saving is investing or investing money is unscriptural and reveals a lack of trust in God's future provision is absolutely unscriptural. Kasi meron ako nabasang libro, sabi rin wala na yung mga plans na yan. Educational plans, insurance, pension plan, ano plans? Ang dahil plan, leche plan, whatever. Hindi mo masama yun. Kaya lang, siguraduhin nyo yung mga pep nyo at hindi magbabagsakan. Kasi mga nagbabagsakan yung mga plans niya sa Pilipinas Royal Plan, Royal Trust Plan, Ayala Plan. So, hindi mo masama yun. Kasi biblical naman yung nag-iipon tayo. Huwag ho kayong maging waldas sa kasalukuyan dahil meron po kayong hinaharap. Ang darating na araw, hindi kayo nag-pension. Kilala nyo naman siguro, bakit hindi nag-pension dito? Nung kabataan, lipat ng bansa, travel ng abroad. Wala kang pension. Paano ngayon pag may sakit ka? Yun ang hirap. Kaya, hindi in-encourage ko about isa mag-impok. Ako, nag-impok ako kahit itchen. I-impok ako niya, tapos natirin ko sa bako. Ang buhos ko sa harapan nito, galing yung sakit. So, hindi masama mag-impok, ha? There is no such thing as bad investment or bad unbiblical savings. Totoo yan na kailangan natin. Example po natin dito. To be successful in saving, example ho ito you must make yourself your number 1 creditor.
Okay, ikaw yung magkakaroon ng maraming utang sa sarili mo. Hindi sa ibang tao, yung sarili mo. For example, sabi rito, this American illustration. By putting aside a portion of your income into saving account, a family that saves $100 to no? A month at 8% interest. For 25 years, will put aside $30,000 and earn $65,100 in interest for the total of $95,100 in their savings for 25 years. O siguro naman, pagkain mo to, hindi mauubos to for hanggang tumanda ka na, ano? Kasi pagkain lang naman, hindi ka na umupahan ng bahay, mas malaking, mas magaang. Kaya yung mga nasa Japan, tayo na kayo ng mga bahay sa Pilipinas. Para pagdating ng tayo ng umupahan, kasi mabilis yung upa-upa eh. Nakatawag ka ni Oya, bayad mo. So, simple lang ang buhay para hindi mahirap, ha? Eh, madali naman mga sabi, magkasakit tayo, balda tayo, whatever. Para mas magaang sa iiwanan nating mga anak natin. Hindi na nila tayo po problemahan si nanay, walang makain nung padala ka. Sister, nasa London ka nang padala ka ng pounds kay nanay, wala doon makain. So, problemahin pa na tayo ng mga anak natin, no? Sabi sa Bible, ang mga magulang daw ang dapat mag-invoke para sa mga anak, hindi yung mga anak para sa mga magulang. That's biblical, 1 Timothy. So, be wise, Christian. I wanted you to become rich someday, ha? Para hindi tayo burden ng lipunan. Puro welfare, hindi na wingi sa welfare. Kaya Amerika, nagkakahirap-hirap eh, puro yung mga tao, mag-welfare na lang, ayaw ng trabaho. Dahil yung ka, binasa. Chuking ste kudasai. Okari at sunatte. Toshi nattara. Dahil yung desyo. Munday nga na pa. The amount you save is not as important as the fact that you save. The biggest enemy of saving is procrastination. Ano yung procrastination? Ay, bukas na lang ako mag-iipon sa kanila. Hindi naman tayo, dadala Louis Vuitton, ano ba? Sister, bakit tayo? Parang sinasabi natin ngayon, gastusin natin ngayon para naman na-enjoy tayo ngayon. Okay naman yung gumastos, pero always remember, meron pa naman bukas na darating. Hindi pa naman matatapos sa mundo eh. Hindi pa naman ngayon ang katapusan ng mundo. Tomorrow still exists. And if you are not existing next week, siguro, enjoy mo na buhay mo. Sinabi ng doktor, mamatay ka na tomorrow. Okay? That's the fact that you have to enjoy. First, you have to save, okay? Hindi masawa mag-save. Mag-save kayo, ha? Savings, simulan nyo na ngayon. Pag hindi ko nakita yung mga savings nyo, wala. Lagot kayo dito. Save. Number 2, brother, ang gagawin natin. Bakit tayo hindi makapag-save? Why can't you save? Number 1, ito, totoo to para sa mga babae. It seems that some women would rather be out of money than out of style. Aray ko, ouch! Ouch! Totoo ba yan, brother? Sabi nila, kahit wala akong pera, basta hindi naman ako out of style. Kasi mag-a-adapt tayo sa system eh. Ay, uso ngayon ang Hawaiian. Ito uso ngayon. Kaya kung hindi mo ito, happy yan. We tend to identify with the crowd. Amen, di ba? Pag lakos, kapitan doon sa mga lakos, di ba? Ganun eh, yung bang nagpo-flow tayo. Kaya dapat ka. Kasi gusto natin in style tayo, no? Wala naman siguro naman na 2006, eh ang style mo 1986. Bago yan dating nun. No? So, anong gagawin natin doon sa mga damit natin 2003 na out of mode na? So, pagkada na yun? Normally, pinapadala yan sa mga door-to-door, no? Pinamimigay doon kung kani-kanina, pero so, tendency niyang bibili ka ng bagong damit. Di ba? Kasi hindi naman kasi napapagod ang passion eh. Passion is a continuous trend of voracious cycle of changes. Hindi mo bago na bago. Kaya yung mga fashion designer, mayayaman, kala nyo ba? One of the, yan yung pera sa fashion eh. Kaya pagka magaling kang designer, ako, malaking pera yan. Babayaran ka nila Calvin, nila Armenians, nila Gucci. Babayaran ka nila dahil you are creating new trends so that people could be attracted to your style and then buy na naman. Listen, number 2.
increased earning nearly always lead to increase. Pag dami ng nakikita mo, mas marami yung ano? Gastos. Remember last week, I discussed with you the lifestyle of John Wesley? Yung bracket ng kanyang life expense from 28, 28, 28, 32 lang. Habang dumalaking sweldo niya o income niya, maintain yung living standard niya, dumadami na yung giving niya sa poor. So, that's life. Hindi nagkakaroon ng burden sa tao kasi the more you earn, the more you expend. So, the more you earn, the more money you keep in the bank, and then the more you can give to the poor. The Lord, the more will bless you in return. Kaya, ito pa, number 3. One of the world's most successful door-to-door. Mahilig naman tayo sa door-to-door, no? Door-to-door sales approaches is this. Madam, let me show you a little item your neighbor said you could not afford. What? Na-challenge ako ng kapitbahay ko. Kala siya lang kayo bumili niyan. Magkano ba yan? Magkano yan? 3 to. O sige, bayaran niya. See, we are now being enticed to come up with the Joneses o identify with the Joneses. Yung ba, gaya-gaya tayo din sa kapitbahay. Nakuha niyo ba yun? Kaya hindi tayo minsan hindi tayo makapag-save. Save ko na lang po. Nasabi na naman, kabilin yung kapitbahay natin ang agad ng kotse. Binili tayo. Hindi ko maintindihan ng tao. Yan po ang nature ng tao. The pride of life, the lust of the eyes, the lust of the flesh. Yung pride of life yan eh. Sa yung lust of the eyes, nakita niya, ganda bago. Hindi ko pwedeng mga patalo rito, kailangan bumili rin ako nito. So, alisin natin sa katawan natin yun. Kung gusto niyo yumaman at marami kayo matulungan mahihirap, sabihin mo, Lord, maging katulad ako ni Jesus. Na bagamat hindi naman naingit sa kapitbahay niya, karpintero lang siya. Siya nabuhay ng simpleng buhay, pero hindi siya nagutom. Hindi siya naghirap. In fact, marami siya natulungan. Di ba? For 33 years lang yung buhay niya, marami siya nagawa. Tayo naman, nagpapahaba ng buhay, nagpapastretch. Yung ating pagiging bata, hindi na mahalata. Facial, magastos na naman yung facial. Sabi ko nga sa kanila, alam mo sis, sabi ko nga sa isang love ko sa buhay, yung pagbili natin ng mga pa-facial, marireduce yan kung i-reduce natin yung worry at mga alalahanin sa buhay. Hello, are you there? Are you there? Magwo-worry ka, dinadami wrinkles. Bibili ka ngayon ng papatanggal na wrinkles. Worry ka na naman, dadagdag na naman, bili ka na naman nun. So, gumagastos na naman, brother, di ba? Nakikita natin, that's why the Bible is very good eh. Good Bible yan eh. This Bible, the Word of God, binibigyan tayo ng instruction how to live a happy, healthy, and simple life. Sabi rin sa Psalms 103, and your youth is being renewed like an eagle. Nakita ba ka ng eagle na may wrinkles? Your youth is being renewed like an eagle if you are indwelling with the presence of the Spirit of God. Ganun kagaling ng Diyos eh. Kaya mananotice niya maraming Christians na 52 years old, kala mo 27 pa lang. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Huwag kayo mahiya, huwag kayo mahiya. O, tingnan nyo, di ba totoo? Sabi mo sa katabi, you are still young. And you are cute. Why can't we say? Maraming dapat gawin para makapag-impok. Stop worrying, you can start now investing and saving for the future. Next, brother. Ano sinasabi dyan? Ito, investing. Una, sabi ko saving. Pangalawa, investing. Halos identical sila, pero ito may ginagawa kang ibang bagay dito. The plans of a diligent lead surely to plenty, but those of everyone who is hasty, easy for money, surely to poverty. Proverbs chapter 21 verse 5 sa Tagalog, ang mga nagmamadali daw para yumaman. Ano daw nangyayari? Ay naghihirap at ang mga masigasig na nagsisikap mag-impok ay siyang yumayaman. Imagine, mga easy money tao.
Yan po tayo ng commission, no? Tutulak ka ng shabu. 50,000 pesos sa'yo. Pero 35,000. Iabot nyo lang dun sa dealer. Kaya yung mga ganyang style, no? Sino dito nagtulak na shabu? Masama ako din, pero nabasa ko kanina dun sa isang article na yung dalawang lalaki dahil because of easy money, gusto nilang magka-pera kagad, involved sila sa illegal, and then naka-biplane sila, yung maliit na aeroplano, dinadetect ng US Guard, no? Sinundan sila ng biplane din, mga pulis. Ginawa na, tinatapon nila yung mga cocaine, mga drugs. Eh, iba nalaglag doon sa simbahan yung iba sa mga bahay-bahay. Paglapag din nila, na-intercept sila ngayon. Sabi, wala kang dalang droga dito. You search our airplane. Eh, na-video pa na aeroplano na naglalaglag yung mga drugs. Pala, meron pa naiwan doon sa loob ng cabin nila. Sa 2 piraso. This is a part of those other drugs that you drop. So, lifetime, 3 times life imprisonment. What is money? Okay? Are you getting this teaching, brother and sister? Mag-invest na tayo ng tama at legal. Sabi ng Bible, investment, like saving, are a wise way of preparing for the future. Every investment has a degree of risk. Totoo ho yan. Kasi minsan, hindi natin alam, nagka-fluctuate ang economic system ng mundo. Pag na-achieve ang New York City, nilalagat na ang Tokyo at Manila. Di ba? Apektado tayo pag nagkakaroon devaluation ng dollar eh. Pero anyway, kahit ano mangyari, dapat may investment pa rin tayo. Alam nyo ba ngayon yung lupa na binili nyo 10 years ago, somewhere in Laguna, nagkakalaga na ngayon ng mga milyon? May niwala ba kayo doon? Si Ryan, maraming lupain ito sa Negros eh. Milyon-milyon na ang pera niyan. Kasi nagtatawag dito, sister. Umangat yung value niya, di ba? Kaya yung lupa niyo, huwag niyo munang ibibenta, yung mga bahay-bahay niyo. Meron ako lupa, pastor, sa Pasok. Umaangat naman yan eh. Kaya keep on just investing. The following 4 categories are possible areas of investment. Number 1, insurance. Okay, naniniwala tayo, God is our insurance. Pero, binibigyan tayo ng Lord ng wisdom. Hindi tayo puro faith, Lord, bahala ka sa future ko, hindi na ako magtatrabaho, hindi na ako mag-iipon. Pag tumanda, wala na. Sa Lord, nandiyan ka ba, Lord? Nandito ako, hinintay ko nga magtrabaho, hindi ka nagtrabaho, hindi ka nag-ipon. Ganun lang yun. Number 2, ibig sabihin ng insurance, life included dyan, health, auto insurance, are investment against catastrophe. Death, sickness, accident can ruin a family financial stability unless there is enough coverage. Kaya meron tayong mga tinatawag na kung ano namang insurance, no? Eh dito naman, pag may insurance ka, lalo nakakatakot. Bakit? Kasi iniisip mo yung katabi mo, papatay mo kami gabi. Para mako insurance mo. Ibig na ma-insure ka, lalo ka na-insecure. No? Pag sana Christian yung katabi mo sa asawa mo, medyo pinapatay nila yung hapon na makuha yung insurance. Is that true? Babalitaan yan, di ba? Pero mas maganda may insurance ka rin. Yung vaccine, hindi na pinapaalam na meron siyang insurance sa asawa niya. Insurance ka pala? O alam mo lang, napatay na kita. So, maganda may insurance para hindi tayo mahirapan sa buhay. Career. Education and training for your vocational field is an excellent investment in the future. Sino dito nag-aaral pa rin? Taas ang kamay. Bagamat graduate na. Ayaw niya na mag-aaral. Yung mga hindi nag-aaral, taas ang kamay. O ba't ayaw niya naman mag-aaral? Matalino na tayo. Graduate na. Pagod na eh. Wala nang paglagyan ng utak. So keep on learning. Kasi darating araw magagamit yung mga skills na yan sa isang paraan na mababayaran ka pala ng malaki ron. Di ba? Merong isang na-aksidente yung isang computer system sa company. Tinawag isang bata, marunong ka ba nito? Ang galing niya pala sa mga ginanon lang, binayaran ng 20,000 nung boss kasi kailangan sa emergency. So, simula ngayon, dito ka na, empleyado ka na rito. Nag-aaral yung batang yun, nagtitinda ng jari-jari sa labas, pero nag-aaral siya ng computer, nahatak. So, that is the system na gusto natin mag-invest. Investment for education is one of the best. Sabi nung nanay ko, wala ko itong mamana sa'yo, kung education, mag-aaral ka.
O di, aral. Walang mangyayari kung di ka mag-aaral. Wala kang kinabukasan, ganun ba? So, aral. Kaya nandito ako ngayon, nandiyan kayo ngayon. Okay, ganun lang naman yun. Kaya, important. Purchasing a home has proven to be a profitable investment for the last several decades. Careful consideration must be given to the market, interest rates, and type of loan you secure. Pag bumili ka ng house and lot, at tumagal na yung bahay mo yan, at doon sa katabing lugar ay napatayo ng SM, nako, babayaran ka na ng milyon. Kasunod na. Pinagpala ka na ni Lord. Nabili mo ng 200,000 nun, ngayon, 1.5 million na yun. At ikaw naman medyo taas ang kilay ka kayo. Hindi ko binibenta yan. Pinapropahan ko. Kano ho? 50,000 per month. Kagat yun. Nandun yung SM. Gusto nyo ng business ng maraming tao. Kaya getting in. Be wise. Hallelujah. Kaya importante, bumili ka ng mga bahay-bahay. Hindi masama maraming bahay ha. Siyempre naman, pagka meron kayong mga bahay na nabili, patauhan nyo naman. Okay, baka mga mumuna mga tumira doon. Wala na. Patauhan nyo sa mga kamag-anak nyo walang bahay. O tumira ka muna dyan. Hindi kita pa sa ayusin ko lang. O, di ba? Nakatulong ka na. Nakasave ka pa. Ayaw umalis. Sasabihin sa akin, ayaw umalis. Bibigyan kita ng isang bahay. Inan ka na. Ganun nangyayari sa Pag ayaw umalis, bilan nyo ng isang bahay na Pinatigaw mo. pwede na siyang tumira naman at comfortable rin sila. Ayaw nyo naman yun eh. Ayun. Kaya nyo naman yun. Kaya nyo. And other investment like those would include things such as real estate, commodities, stocks, bonds, antiques, coins, etc. etc. Sino dito mahilig mag-collect ng mga golden coins? Gold coins. Alam niyo ba yung gold coins ng 18th century? Kung meron kayo niyan, ako, ang laking pera ngayon yan. Binabayaran ng malaking halaga dito sa Japan yan, sa Amerika. And every kinds of interest. These investment choices should be aligned with your own interest and personality. Meron mga tao mahilig kumilekta ng mga bubuyog, parparo. Ewan, para na bibenta ba yun? O, pinipreserve na, specimen, tapos binibenta, binibenta ng mahal. Something like that. According to your interest, iba naman bumili na napakaning gitara. Daming gitara sa bahay, yung pala ibibenta niya rin. Mga vintage, yung mga car, mga vintage car. Bibili siya ng mga vintage car. Ang mahal pala ng vintage car ngayon. Sambiya ko mang. Iba naman, mga glasses. Mga glasses ni MacArthur. Binibili niya, kinikolect niya, tapos i-auction niya ngayon. Binabayaran ng mga milyon-milyon. Mga paintings, whatever. Depending according sa inyong interest. O kaya mga piliw kang nalugas, ipon-ipon yan, mga kung naputol. Whatever kinds of interest you are in. Okay? Just start now, think wise. And next, brother, ano sabi dyan? Savings, investing, ang sabi rito, accumulating and lending. Ito, medyo magdidila ka ng konti rito sa lending, ha? Medyo maraming tumataas ang kilay pagdating sa 5-6, eh. Okay. Accumulating is simply gathering wealth. For the love of money, say it with me, love of money. Love money Is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness. Ang pag-ibig daw sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan at maraming naghahangad ito at napalayo sa pananampalataya. Sabi sa Bible yan, yung mga mukhang pera, yan ang nakukuha ni Satanas eh, no? So, anong nangyayari? Ang mga tao daw ay nagmahal ang kanilang ang salapi, pero we need money. We need money, okay? Everybody needs money. Money makes the world go round, makes the plane fly, and makes the doctor operate your cancer. Everybody is being moved and motivated by money. We need money, but we don't have to love it. Loving and having it is different connotation. To have money is okay, but to love it is another story. Okay? Ang problema sa mga tao ay greed. As we begin to accumulate money and possession, faithful stewardship can give way to greed. Ano yung greed? Greed is not need. Sabi nung isang brother natin last week, ganit. Nagiging ganit, no? Talagang wala na siyang iniisip kundi sarili niya. Katulad yung lalaking binasa natin kanina, I will make bigger barns. I will take life easy. I. 5 times yung sinabi yung I doon para sa Satanas. Lagi nilang sariling iniisip.
Our affection can subtly turn from building God's kingdom to creating and reinforcing our own kingdom. Money is a way of feeding pride and self-sufficiency. As riches increase, it is essential to maintain right priorities. Your priority is God. Next, your family, and then your work. God, whatever you wanted me to do for my money, it's up to you. If you wanted me to give it to the poor, to charity, to church, and everywhere, kung gusto mo, Lord, iniudyokan mo ko, I will give. Hindi ko lalabanan ang udyok ng Espiritu. Minsan, naudyokan na ako mabigay, pero sabi ko, hindi, wala na ako. Tapos, nakita ko yung bata, umiinom doon sa tubig na halos madumi. Naku, nalaglag na yung puso ko. Bigyan na yan, ibigay na yan. Pinapasok ko yung credit card ko doon sa computer. 5 lapat, bigyan mo na dyan. Ayaw pumasok ng computer. Sabi ng Espiritu sa loob ko, rejoice, the computer is not accepting the credit card. Lalaban eh. Sabi naman ng sarili ko, hindi, naawa. Yung Espiritu ko naman sa loob, ibigay. I'm not saying this thing to brag my emotion. Naramdaman ko talaga na kailangan ng tao ang ating kamay iabot sa kanila. Every 5 seconds may batang namamatay. Somewhere in Latin America eh. Kung napapanood nyo kay Rod Parsley. Ay no, kay James Robinson sa Water for Life. Talagang iiyak kayo. Sabi ko, anong gagawin ko rito sa perang to? Eh, dahil namamatay doon. Ang dami kong tubig dito. Ayaw nang pumasok sa computer. Talagang si Satanas, ayaw kong i-bless. Kasi kung ibibitawan ko yun, siyempre, sabi sa Bible, they that kinds to the poor, lends to the Lord, and God will reward him for what he has done. Proverbs 19. Di ba? Extend nyo yung yaman nyo sa iba. That is good. As you accumulate things, sabi ni Dale Carnegie, there are 2 periods in man's life. First, the day he accumulates his money, and the second part is the day he will dispense and distribute it. Dalawang parte daw, mayroong stages ang buhay ng tao. Yung unang stage yun, panahon kung kailan ka mag-iipon ng maraming pera, at yung second stage yun, panahon kung kailan ka magbibigay ng pera. Sana darating tayo ron, no? At the age of 55, lahat giver. Pero dito may 55 na. Accepted ka na, sister. Huwag ka na magbigay. How do for the rest of your life here on earth, your life is destined to give. Your life is designed to give and to give and to give and to give. And of course, the more you give God, the more God will give you. Amen? Yun naman po yun. Eto na po, lending. Masama po ba yung lending? Maraming tanong, masama po ba ang 5-6? Okay, pag-aralan natin para mabalansin natin ang totohanan. Lending, a good man deals graciously and lends. Sabi ng Bible. Ang mabait na tao ay nakikitungo ng tama at nagpapahiram. So, okay lang palang pahiram, no? Kaya lang may problema dyan pagka medyo tagilid na ang sistema mo. Psalms 112 verse 5. The Bible teaches compassion and generosity toward the needy. Money given to the poor for such basic needs as food, clothing, and shelter should be seen as gifts without expectation of repayment. Luke chapter 6 verse 34. Yung mga binibigay nating tulong sa mahihirap, pagkain, gamot, damit, basic needs yun eh. Hindi na natin hinahangad pang balikan tayo. Kasi po, pag tutulong tayo, hinihintay natin, di ba nanunumbat pa tayo? Pag tumulong ka, huwag ka naman numbat kasi nga tulong eh. Eh bakit sinusumbat mo? Minsan, email pa sa akin. Wala kang kwenta. Di ba alam, si sister tumutulong ka na. Nanunumbat pala yun, no? Hindi ko na hinga ng tulong. Hindi na ako hinga ng tulong doon. Huwag kayong manunumbat kasi ibinigay nyo na yan sa Diyos. Ang sakit kung susumbatan ka, di ba? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka nagkaganyan. Nakadinig ka ba kayo ng tao o kayo nagkasalita ng ganyan? Eh kung hindi sa akin, hindi nakapasok sa trabaho yan.
kundi sa akin, hindi nakapag-enroll ang anak niyan. Hindi nakapag-aral. Tandaan niyo, lahat ng ibinigay niyo, accounted na kay Lord yun, siya na mag-reward sa inyo. Sabi niya, ginawa niyo sa maliit na kapatid niyo, ginawa niyo yan sa akin. Ang pagbigay, pagtulong, pag-extend ng pinag-usapan natin about lending is this. He promises to repay. In so doing, we lend to the Lord. Sabi sa Proverbs 19:17. He promised to repay. Money given to the person wants. W-A-N-T-S. Wants. Yung gusto lang. Hindi naman talaga kailangan. Gusto lang. We consider loans and repayment is expected. Siyempre, extravagance na yun. Zaitaku na yun. Sabi sa Japanese, di ba? We should exercise good judgment in what we loan for and who we loan to. Kung babasahin nyo ang Ezekiel chapter 18 sa Ezekiel 22, nandito yung pinagbabawal ni Lord ang 5-6. Pasok, brother. Tingnan nyo, Exodus chapter 22, verse 5. Bible ho ito. 1, 2, 3, go. Mahirap na nga, interesan mo pa. Mahirap na nga, lalagyan mo pa ng interest. Paano ngayon makakabayad yan? Yung kapital lang ay binilitan kasi, mahirapan na siya bayad, lalagyan mo pa ng patong. Ang sabi ni Lord, if you lend to one of my people, Christian or non-Christian, whatever, people of the world, who is what? Needy. Hindi wanting, ha? Needy. Needy. Iba kasi wanting. Hiram-hiram. Ay, pera mo. Bibili ko ng tatlo na bag mo. Bibili ka pa. Wanting is not needing. That's different story. Do not like a money lender. Ito nyo, nung panahon ni Moses, may money lender na pala. Sa Egypt, puso yan kasi sa Egypt yung 5-6 eh. Doon nila natutunan yung mga utang-utang tapos yung patong. Kaya yung pyramid, patong ng patong yun. Patong. Mahilig sila sa ganun. Charge him no interest. Exodus 22:25. Ito naman, sa Leviticus 25:35. Basa, 1, 2, 3, go. If one of your countrymen became poor and is unable to support himself among you, help him as you would an alien or a temporary resident, so he can continue to live among you. Do not take interest of any kind from him, but fear God. You must not lend him money at interest or sell food at profit. I am the Lord your God. So, excuse me kung nagpa-5-6 kayo ngayon. Siguro naman yung pautangin nyo na kaya magbayad, lagyan nyo. Pero kung nakikita nyo mukhang hindi naman talaga kaya, Lord, gusto kong tulungan itong taong to, gusto kong iangat ang buhay niya, nahihirapan siya pag-aralin ng mga anak, walang pambayad sa ganito. Mahawag na kayo. Kasi baka magalit si Lord sa inyo, mas mahirap po. Alam niyo ba, pag nawala ang favor ng Lord sa inyo, pwedeng tanggalin din yung payamanan niyo. Katulad yung lalaki kanina, kinausap natin, na maraming siyang pera, sabi niya, mamayang gabi, kukuhin na kita. Alam niyo kung bakit? Marami yung trabahador yun, hindi niya na pinapasahod. O base niya sa Book of James, na umiiyak na ang mga taong nagbungkal ng bukrin nyo dahil sa kalamang upang hindi mo binibigay. Kayo mayayaman, para kayo matatabang buya na hinahanda na sa katayan. Imagine mo, pinapataba ka naman pala ng Lord para kakatayin ka na lang. Hello? Pag meron naman kayo nakita ng ganyan, hindi applicable sa matatabang katawan yun. Sa matataba, sa pagiging suwapan. Hindi sa physical yun, sa pagiging mataba masyado ang kanyang pagiging gahaman sa salapi. Are you getting it, Christian? Amen. Interest is not biblical. Yung pagpatong ng... Minsan kasi 25%, paano ba naman babayaran nyo? Ang taas nun, no? 20%. Eh sa bangko, magkano percent yun lang tinataas na... Actually, pag nagbabangko tayo, parang pinapahiram natin sa bangko yung pera natin. Ginagamit nila sa mga project, yung structure, kung anong mga project meron sila. Pag umita yun, doon lang magbibigay ng interest sa atin. Parang nagle-lend lang tayo sa bangko, di ba? Yung mas maganda yun. Kaya hindi masama yung lending. Ang masama, nagpapahiram ka, masyado ka ng cash of brother. Ito, sabi ng Bible ulit, Lord, who may dwell in your sanctuary, who may live in your holy hill, question mark, who lend his money without usury or interest, and does not accept bribes against the innocent. Gusto niyong pumasok sa heaven?
Do you want to go to heaven? To the holy hills of God? Simple lang. Yan ang sinasabi niya. Meron pa mga kasunod niya, pero hindi ko na, sinamarize ko na lang. He who increases wealth by exorbitant interest amasses it for another who will be kind to the poor. Ayun, doon pala nagagalit si Lord. Nagagalit si Lord doon sa ano tawag? Extravagant. Sobrang interest. Na, hindi natin ginagamit na salitang to sa common English. Exorbitant interest. Masyadong mataas na interest. Ayaw ni Lord yun. Kaya yung mga hindi nagpapasahod, lagot kay Lord yan. Pero dito hindi nasahuran, taas ang kamay. Nako, hindi kasi nahuran, sister. Lagot kay Lord yun. They are accountable to God. Ano sabi sa Bible? Ha? Actually, as if na parang rin siyang may utang siya sa'yo. Nagbigay ka ng service sa kanya by work, hindi kanya binabayaran in return. See? That's violations of human principle. Equal pay for equal work. Nagtrabaho ka, pinaghirapan mo eh. Tapos hindi ka swelduhan. Aray. Sino ngayon ang malalagot niyan? Siya na nagbigay ng buhay, sa Diyos na nagbigay ng buhay sa kanya at nagbigay ng buhay sa trabahador niya. Inaasahan siya ng Lord na siya magsusupply doon sa nagtrabaho sa kanya pero hindi niya ginagawa dahil he amasses his wealth by his own extravagant interest, personal interest. The soul who sins is the one who will die. Suppose there is a righteous man who does not what is right. Who does what is right? He does not lend a usury with interest. He withhold his hands in doing wrong. That man is righteous, he will surely live, says the Lord. Sa Ezekiel 18:4 and 8 and 9. So, time and again sa Bible, hindi kino-comment ng Diyos yung nagpapautang na masyadong malaki at mataas na interest. Nagagalit na si Lord sa inyo. Gusto niyang tulungan na mahihirap, ikaw dapat maging instrumento ng pagtulong, ikaw nagiging pabigat sa kanila. Dahil gusto mo magkaroon ng maraming pera. Ano, tatanggalin na nila sa'yo, pati health mo, paano yan? Remember this, yung lalaking kausap natin kanina, sa Luke chapter 12 ba yun? Sabi niya, I will make barns greater than the one, and I will put all my crops there. I will say to myself, take life easy, eat, drink, and be merry. God said to him, tonight, your food, your life will be demanded from you. And He's going to take away those wealth whom you accumulated. Nothing. You are dead. New Testament additional teaching on lending, sabi ni Jesus Christ sa Matthew 25:27 and Luke 19:23. Mababasa niyo yan. Lending is not bad, but ang pagkalpas ng sobrang interest sa pinapautangan niyo, ay doon nagagalit si Lord. Eh, siyempre naman, yung mga nangungutang, magbayad naman kayo, no? Para naman balansin lang, pakutahin kayo ulit. Kasi pag hindi kayo nagbayad, di ba? Tapos na kayo. Pasok, brother. Okay? Sabi ni Billy Graham, tatapos na ako dito. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go! If a person gets his attitude towards money straightened out, then almost all other areas of his life will be straightened. Totoo ba yan? Pag ang tao daw ay naiayos niya, kung maayos ng tao ang kanyang ugali patungkol sa pera, sa alamang niya maiayos ang halos lahat ng bahagi ng buhay niya. Kasi po, doon po nasusukat ang pagkatao mo, paano mo hinahandle yung pera mo. Tatlo naman trabaho at marami ka pa rin utang. Apat kayo nagtatrabaho at marami pa kayo rin utang. Baka may problema. There's a mismanagement. Are you saving? Are you investing? Are you giving to the poor? Are you doing your tithing? The previous study that we have had, ay connection lang nito. Kaya dapat meron kayong kopya ng ating mga dating napag-aralan. Lahat po yun ay susundan nating principle in order for you to be enriched by God. As we follow this principle. Billy Graham says, strengthen out money. Pasok pa sabi ng isang kapatid. 3G character God uses. Itong character na to, na hinahanap ng tao sa Diyos, yun ang ginagamit niya sa kanyang kaharian. Number 1,
Siyempre, number 1, maka-Diyos yan. Pangalawa, listen to this. Lahat ng godly ay grateful. At lahat ng grateful ay giver. Totoo ba to? Medyo balance, i-dissect natin ang katotohanan. Ang isang giver, bakit? Kasi pag nagbigay yan, ang sinasabi sa sarili niya, Lord, salamat, ang dami ko. Ibibigay ko yung iba sa wala. Doon siya nagiging maka-Diyos. At yung grateful naman, pag walang pera to, nagpapasalamat pa rin. Lord, thank you. Wala man akong pera ngayon, pero malusog ako, makapagtrabaho ko. Hindi siya umaangal, hindi siya nagbumurmur. Kaya nagiging godly siya. At yung pabor ng Diyos, dahil nasa Kanya, binibless siya. At eventually, magiging ano siya ulit? Giver. At yung giver naman, yung give ng give, lagi naman siyang, kasi lalo siyang binibless ng God. Nakita niyo? Sabi ng pastor sa akin, kung maghahanap ka ng matinong manggagawa sa simbahan, hanapin mo yung tatlong karakter na yan. Pag hindi mo nakita sa tao, huwag mo nang ilagay sa posisyon. Bakit? Kasi pag hindi giver yan, lahat ng collection sa simbahan, kay questioning yan. Kasi madadal yung pera. Pura ka pastor lang. Yan, yung mga angal ng angal sa mga tithing offering, hindi pwedeng gamitin ng Lord yun. Dahil walang intention yun para lumaganap ang kingdom eh. Hindi siya giver. Ang ginagamit ng Lord, giver. I will bless you so that you could give. I will enrich you so that you could enrich. I will comfort you so that you could comfort others. Dapat giver ka ng time, money, talents, para yung tao mabless yung maraming tao makakilala kay Lord. Kaya mahirap gamitin po sa simbahan ang hindi giver. Yung ganon, yun ang maiingay na tanong ng tanong. Hindi na nga nagbibigay, maingay pa. Parang kung nagtatiles ka ba hindi? Ba't ang ingay mo? Nagkakagilang pa sa labot ng pera. Ang gastos naman ni brother. Bumili pa ng, kumuha pa ng ganyan. Hindi na nga nagbibigay, ang ingay pa. Kaya nga itong giver dapat nasa taas Pero siyempre, number 1 priority ng Diyos maka-Diyos muna siya, godly. At makikita ng taong godly ay yung pagiging grateful attitude niya. Remember the song, Give Thanks. Why it becomes popular? For He has given Jesus Christ, His Son. Kaya ka nagiging grateful, binigyan ka ng pagpapala ng Lord, which is eternal life. Ano pa baka hanapin mo, meron ka ng eternal life? Na hindi mo kayang bayaran ng milyon, ibinigay siya ng Diyos. Libre, for free. At ikaw ngayon, sinasabi mo sa sarili mo, nakatanggap na nga ako ng isang bagay na hindi mababayaran ng salapi, libre. Ngayon, nag-aaburido pa ako. Ang sabi ng Bible, He did not even spare His own Son and give it upon you liberally. How much more could not give you these little things? Hindi pinagkait ng Diyos ang pinakamahal niyang anak, ibinigay sa iyo ng walang halaga. Ano pa kayang ibigay, hindi niya ibigay sa iyo maliliit na kakailanganin mo katulad ng inumin na ganito? Amen? Pagkain mo, damit mo, bahay mo, at hininga mo, binibigay lahat ni Lord. Hindi ka dapat mag-worry, brother and sister. Pag nag-worry ka, dadami na naman ng wrinkles at bibili ka na naman ng eggon. Facial at foundation para takpan yan. At hindi mo pa rin matatakpan ng katotohanan. Tatanda ka dahil ang Diyos ay hindi nagiging tagapagsangga mo at ang iyong pagiging beauty tips. God must be your priority. Brother and sister, start giving. Pinag-aralan natin na last week, the source of blessing is in giving. Be generous, and be grateful, and be godly. These 3G character God uses. Tandaan nyo, pag ginagamit ka ng Diyos, anong sabi ni Jesus Christ? And they that serve my God and me, they I will honor. Pag in-honor ka ng presidente ng Pilipinas, anong dating? Wala na. Nakuha nyo ang pabor ng presidente ng Pilipinas. Lahat ng trabaho mo, lahat ng ginagawa mo, nakatutok ang kubisyon niya. Anong mangyayari sa buhay mo? Magaang, masaganang, mabilis ang progress. How much more, ang presidente ng presidente, hari ng hari, at emperor ng emperor, ay nakuha mong pabor.
Palakpan natin si Lord. Pag nasa yung pabor ng hari ng mga hari, ang gaang ng buhay, ang dali ng pera, ang dali ng direksyon, ang dali ng provision. Bakit? My hands is upon you. It will never be burden to you. My burden is light and my, sabi ni Jesus Christ, yoke is easy. Having God in your business and in your bank account is victory. But having money without God in your bank account is misery. Napakalaking miserable ang buhay ng maraming tao, kaya trabaho ng trabaho, hindi nakakaipon. Ipon ng ipon, lagi nagkakasakit. Bili ng bili, hindi nasasatisfy. Because the hands of God is not upon you, brother and sister. Sabi ng Lord, if you come unto me, okay, I will not cast you out. And if you would follow me, I will bring you to a greener pasture and lay you down there, and you will experience my rest, and you will find the green pasture. Green pasture means greenery, abundance. The Lord is my shepherd, I will not be in want. He will lead me lay down into green pasture and lead me beside quiet waters. He restored my souls. He prepared the table before the presence of my enemy. Imagine mo, magpe-prepare siya ng maraming pagkain. Nandiyan pa yung mga kalabo mo, naiingit na sa'yo. Sabi ng kalabo mo, sarap-sarap ng pagkain mo. Huwag mo na kawain, kain ka na, halika na rito. And they will become your best friend because God's favor is upon you. Remember the Lord our God, He is the one who will continue to sustain us. Gusto ko ngayon ma-focus niyo yung utak mo, Lord. Keep on blessing me. I will do my duty as a Christian. I will bless those who are in need. I will keep on helping, loving, and sharing. I will not withhold all these good things that you have given me. Hindi lang sa akin to. Panahon na para mag-isip at tumingin sa kapila at kanan. This will make you godly. In a sense, you are doing God's service. And it will make you grateful because God will keep on blessing you. And will make you a giver and generous man until you die. At ikaw patay na ngayon, sasabihin ng mga tao, this is the woman who share with me her wealth, her talents, and her time in her dedication. I wish is still here. Ganun sana yung madidinig natin sa ating tuntog ng mga tao na tulungan natin. And last but not the least, brother, basahin nga mo natin, nababasa, di ba? To get to know two things about man. How he earns his money and how he spends it. And you have the clue to his character, for you have a search light that shows up the innermost of his soul. You know all need to know about his standards, motives, his driving desire, and his religion. Sabi ni Robert McCracken. Nakikita ko sa inyo ngayon kung paano nyo ngayon na-handle yung pera nyo. Pwede mo ba makahiram ng packet dito ng isang wallet? Wala ng pera. Sino may wallet dito? Pera naman ang wallet mo. Okay lang? Okay lang. Kung ano yung laman ng wallet mo, yun ang personality mo. Okay, okay lang sis. May pangalan na tao dito po, Christy Toda. Yung ibig si Christy Toda. So marami siyang lapad. Wala ba nakapreserve dito for gift offering? Meron yata. Nandun. Iniwalay mo na. Ano yung wallet niya? Tapos, dala niya yung kanyang babayaran. So, ibig sabihin, totoong tao to, may integrity. Ayaw niya yung, sabi sa Bible, good things better than gold or silver. Hindi siya yung nagbabayad na wala sa lugar, wala sa timing. Dapat nagbabayad kayo sa timing. Guilty rin ako dyan minsan, dahil tumbay pala, italakbay na. Ayan, kaya talaga nagpapatotong, you are a woman of integrity, sister. And then, ano siya mga barya-barya, she's a woman of emergency. Makita yung personality niya. She's very systematic, always ready, always prepared. Makikita yung pagkatao na sa wallet eh. Tapos nandito yung kanyang mga ID cards and whatever. Kapatotoo na
Pero ka pala nun, ha? Marami tayo nun, sister. Hindi tayo naniniwala siya. Hindi ko nga nainalo yun, Pastor. Wala na si Brian dyan. So makikita natin ang tao kung ano yung laman niya ng wallet niya, kung ano siya. Meron siyang credit, ito, hospital. So, ready ka rin para any eventualities, you are prepared. You are a prepared woman.